para sa mga ulo na nagbabagang balita sa oras na ito. Maling pagtatapon ng mga basura, hindi pa rin natatantanan. Global warming at patuloy na pag-init ng mundo. Alamin at tutukan mamaya. Paggamit ng mga dinamita sa pangingisda, hindi pa rin natutuntunan. Isyu sa pagtapon ng maling basura, hindi pa rin natutuntunan. Halina't alamin natin, nakatutok live si Jean Tricia, kabayan. Magandang araw, kabayan. Nandito ako ngayon kung saan maraming nagkakalat na basura. So nakikita niyo naman na maraming nakapalibot na basura dito dahil sa mga taong hindi marunong magtapon sa tamang basura. Nakikita din natin na mayroon dito naglilinis ng mga basura. Puntahan natin at tanungin natin siya. Magandang araw. Ano ang iyong pangalan? So maaari ba kitang tanungin? So ano ang iyong masasabi sa mga taong nagkakalat ng basura dito? Ang masabi ko po sa kanila ay huwag po tayo magkalat ng basura o magtapon tayo saan. Kaya ito nakasira sa ating kalikasan. Nagtutulog po ito ng baka, sa hangin at iba pa. Kaya sa mga taong nagkakalat ng basura kahit saan, pakiusap po sa inyo na huwag po tayong magkalat na kasi nakasira ito sa ating kalikasan. Maraming salamat, Lanshan. So narinig naman natin kay Manusiano na huwag tayo magtapon kung saan dahil nakakasira ito sa ating kalikasan. So maraming salamat. Back to you, kabayan. Salamat, kabayan. Alagaan natin ang ating kapaligiran at kalikasan sa pamamagitan ng pagiging responsable at pagtatapon ng mga basura sa tamang basurahan. Ito ay simpleng gawain lamang, ngunit ito ay malaking tulong sa ating kalikasan. At ito ay nagpapakita ng paggalang at pagrespeto sa ating inang kalikasan. Global warming at patuloy na pag-init ng mundo. Alamin at tutukan natin kay Kuya Victor. El Nino. Naging mainit ang sapina. Ang epekto nito ngayong taon. Umabot sa 48 degrees Celsius ang pinakamataas na itala sa bansa at mas iinit pa sa susunod na mga araw. Dahilan kung bakit nasususpindi ang klase sa mga susunod na araw. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo ang makakaranas ng heatwave. Salamat, Kuya Vic. At alam niyo ba na 3% na lamang sa mundo ang merong mga nakatanim na puno? At para sa akin, para maagapan natin ang El Nino ngayong Mayo, ay tayo ay magtanim ng maraming puno. At yun lang po. Iligal na paggamit ng dinamita sa pangingisda. Alamin at tutukan kay Kabayan Burines. Magandang araw sa iyo, kabayan. Ngayon, nandito ako sa Bangon River Walk. At ngayon, may kasama akong isang marine researcher, Mr. Alday. Anong masasabi mo sa paggamit ng mangingisda ng pinagbabawal na dinamita? Ang masabi ko po sa kanila ay iwas ang paggamit ng dinamika dahil sa itong illegal at nakasira ito sa tahanan ng mga isda. At pati na din sa polusyon ng dagat. Maraming salamat. Kaya mangingisda, huwag na kayo gumamit ng pinagbabawal na dinamita kasi ito nakasira sa ating karagatan. Yan lang po at salamat. Back to you, kabayan. Hindi nire-rekomenda ang paggamit ng dinamita sa pangingisda sapagkat ito ay magdudulot lamang ng pagkapinsala ng ating kalikasan. At magdudulot rin ito ng kapinsalaan sa ating marine life at maaaring din ito magdulot ng kapamakan sa mga tao. Mas mainam na gamitin pa rin ang tradisyonal na pangingisda sapagkat ito ay hindi makapagdulot ng panganib sa mga tao. Pahalagahan natin kung ano meron tayo at matuto tayo makontento sa binigay ng Panginoon sa atin. Salamat sa iyong panonood. Uli, ito ang Patrol TV News!